yun pala, kukunin pala natin yung ating tarpaulin ng kape para sa ating dagdag item dito sa ating bakery. Kasi marami na akong oras. Kasi nga binigyan tayo ni Lord ng masigasig na baker. Ayan, yung masigasig na baker natin, Chris! Boss Chris! Luto siya. So ngayon, sa biyaya ni Lord, natututo na. Nakagalaw-galaw na tayo kahit paano. At the same time, ayan, may dinaragdag si Lord na opportunity. Tulad niyan, yung kape. And maraming salamat kay Lord kasi ginagamit tayo dito sa lupa na kasi tayo po ay nagbi-ministry at the same time habang nagbi-business. Kaya maraming salamat sa Panginoon na nagkaroon ng halaga yung buhay natin dito sa lupa. Kaya salute sa mga nagpapatuloy dyan na paglingkuran ng ating Panginoong Hesus, kasi walang saysay ang buhay kapag hindi mo natagpuan yung buhay, sapagkat si Kristo ang buhay. Tandaan po natin yan. Kaya God bless everyone. Samahan nyo ako. Punta tayo ng kunin natin yung tarpaulin. So let's go. Ito pala yung setup ng kape natin. Ito yung espresso machine, yung grinder, ito yung baso. Naka-ready na yan. Ayan, ang papugi. At syempre, dahil mainit, nag-shades tayo. Yun, ang papugi ito eh. Check natin kasi sabi sa akin kahapon alas 4, alas 3, alas 4 pwede makuha, pero check pa rin natin yan. At the same time, magpapagilin tayo ng breadcrumbs kasi wala na tayong breadcrumbs para sa pandesal. Dito na tayo sa Galyanosa. Pasukan na ng estudyante. Dito lang ako nagpe-print sa may 7-Eleven, tabi na 7-Eleven. Tabi rin pala ito ng Andox. Nandito na parking, naka-park lang tayo. Yan yung pinaggagawan ko ng signage. Hindi pa gawa. Sabi ko na alas 3, alas 4. Minsan kasi maaga sila gumawa eh. Nagte-text. Kaya ayun, okay lang kasi papagiling tayo ng breadcrumbs. Saglit lang naman tayo. Okay na. Kunti lang ipapagiling natin. Ito lang naman. Dito ngayon tayo sa plaza. Sarado pa yung iba. Pagiling, boss? Pagilingan. Tapos na tayo magpagiling. Kaya din na. Kaya wala naman tayo ibang gagawin kundi babalik na lang tayo ulit mamaya. Ito pala labas ng plaza ng Hirosin. Yun ang tricycle natin. Yun ang pinaka-goal talaga natin ngayon sa bagong nilalagay ni Lord na bagong item, yung madaling salita. I-market natin siya online pala. Yun talaga yung plano natin, i-market yung item natin, pati yung kung anong meron sa bakery, lahat yun i-market natin online. Yun ang goal kasi nauna kasi yung physical store,
magkasama naman tayo, pero kumbaga ngayon ay may nadadagdag na tauhan. So ang goal na naman natin, total marami naman akong oras na ngayon, nagagawa ko na yung mga bagay na gusto ko. Ito, balik na ako sa pagbo-vlog sa biyaya ng Panginoon. Kasi dati po ako nagbo-vlog talaga, kaso nga lang natigil gawa ng nagkaroon ng negosyo, tapos umuwi ako ng Pinas. Madaming nangyari sa madaling salita. Kaya may dati akong ito yung YouTube account ko, ang tagal na tenga. Pero ngayon sa Pinas na ako, kasi yun talaga yung goal ko talaga din, mag-vlog, explore yung vlogging. Pero ayun, magkakaroon tayo ng content. Yun ang maging content natin about sa buhay, sa ministry, sa negosyo, yung hustle, yung grind natin. Kasi kailangan talaga natin mag-grind para syempre to advance the kingdom of God, hindi lang para sa sarili natin, kundi inuuna natin ang layunin kung bakit tayo nabubuhay dito, which is to glorify God. Sa lahat ng ginagawa natin, do it for the glory of God. Tandaan po natin, hindi naman nagiging komplikado kapag sumusunod tayo sa Panginoon. Kailangan lang natin ituon natin yung puso't isipan natin sa Panginoon para mas matuto tayo sumunod ng alam mo yun, yung hindi ka napipilitan, kundi naunawaan mo kung bakit mo ginagawa yung isang bagay. Pag sa negosyo, hanggat hindi mo naunawaan yung isang bagay o kaya yung negosyo, bakit mo ginagawa yan, wala, mahirapan ka, mapapagod ka, mapaburnout ka. Pero natural naman yung mapagod, pero yung huminto ka dahil kumbaga mababaw yung dahilan kung bakit ka susuko. Maging kay Lord, si Lord talaga may purpose kung bakit niya tiniis ang lahat ng pag-ibig. Kasi alam niya bandang huli, lahat tayo makikinabang sa kaligtasan. Maging sa negosyo ganun din. Yung servisyo na pinuprovide mo, sila din yung makikinabang at the same time tayo din. Kasi bumabalik yung blessing sa atin. Ganun magpala ang Panginoon kapag yung mga tao malinis yung intention, no? Deserve nila yung mga pagpapala na mula sa langit. Kasi may pagpapalang mula sa sarili talaga natin. Kasi pwede ka naman yumaman ng walang Panginoon, pero napakahirap ng ganun. Napakahirap kasi ang pera ang nagiging sentro ng ating buhay. Pero kapag si Lord, inaayos niya yung buhay natin, maging pamilya natin, lahat inaayos.